dumating ang patriarka ng Yuming Valley sa isang lihim na lugar. Binati siya agad ng taong nasa loob ng bahay. Tinanong siya ng taong ito kung ano na ang nangyari sa kanilang plano. Nanghihinayang na ibinalita ng patriarka na nasayang lang ang kanilang ginawa sa loob ng 10 taon dahil naglabas na ng utos ang emperador na hindi na maaaring lumapit pa ang Yuming Valley sa Feng City. Sinabi rin niya na ganito rin ang ginawa ng emperador sa ibang pamilya. Kaya naisip ng patriarka na napansin na ng emperador ang kanilang plano. Hindi nagulat ang lalaki at napagtanto niyang nais ng emperador na buksan ang Pearl Order. Nagalit ang patriarka dahil sa tingin niya ay iyon nga ang nais gawin ng emperador. Ngunit kahit tulungan man ng imperial family ang ika-8 pamilya, may sapat pa rin silang oras upang mapigilan ang mga ito bago pa man sila tuluyang lumaki. Tumawa ang lalaki at sinabing hindi dapat mawala ng pasensya ang patriarka sa ganitong mga bagay. Sinabi rin niyang kung natalo sila sa plano na ito, hindi na dapat sila magbigay pa ng ibang mga dahilan. Kung hindi nila kayang talunin ang 3 maliit na pamilya, maaaring mawala ang kanilang sekta sa hinaharap dahil sa kawalan ng kakayahan. Dapat itong tandaan ng patriarka, ngunit hindi niya nagustuhan ang sinabi ng lalaki tungkol sa kanyang pamilya. Dahil sa galit, nawasak ang mga pader sa paligid ng bahay. Sinabi ng patriarka na siya ang nagbigay ng ideya tungkol sa Pearl Order kaya hindi niya maintindihan ang pang-iinsulto sa kanyang pamilya. Sinabi rin niyang ang plano na yon, na ginawa nila 10 taon na ang nakakaraan, ay nanggaling mismo sa kanya kaya hindi niya matatanggap ang ganitong pangbabastos. Ang kausap ng patriarka ay walang iba kundi ang Prime Minister ng kanilang imperyo at ang leader ng 4 Pillars, si Zhuge Changfeng. Binalak ng patriarka na patayin ng Prime Minister dahil sa kanyang mga sinabi, ngunit bago pa man siya makalapit, bigla siyang napasukan ng dugo dahil sa 2 tao na dumating sa harapan niya. Nagulat ang patriarka nang mapagtanto niyang ang 2 bantay na ito ay ang kilalang mga master ng kanilang imperyo ilang daang taon na ang nakakaraan, sina Master Ying at Yang. Pinuri ni Changfeng ang patriarka dahil nahulaan niya agad ang pagkatao ng kanyang 2 bantay. Sinabi rin niyang ang 2 ito ay nawala na sa kanilang imperyo 100 taon na ang nakakaraan kaya hindi niya inaasahan na makikilala pa niya ang mga ito. Pinuri ng patriarka ang kakayahan ng Prime Minister dahil nagawa nitong kunin sa kanyang panig ang 2 halimaw na ito. Sinabi rin niyang kahit ang kanilang ninuno na si Fang ay hindi makakayang talunin ang 2 ito pagdating sa lakas. Kaya tumayo agad ang patriarka upang umalis. Humingi siya ng paumanhin dahil sa kanyang ipinakita dahil nadala lamang siya ng kanyang emosyon. Sinabi rin niyang kung nandito ang 2 ito sa kanyang tabi, tiyak na makakaya niyang talunin ng imperial family kung gugustuhin niya. Ngunit hindi sumang-ayon si Changfeng dahil kahit taglay niya ang lakas ng 2 halimaw na ito, hindi pa rin niya matatalo ang imperial family. Sinabi rin niyang ito ang dahilan kung bakit natalo ang Yuming Valley sa Feng City. Pinaalala niya sa patriarka na sa mundong ito, ang kapangyarihan ay hindi lamang nakikita sa labas na lakas. Kaya kahit siya ay aminado na hindi siya ang pinakamatalino sa kanilang imperyo. Nagulat ang patriarka dahil para sa kanila, si Zhuge Changfeng na ang pinakamatalino. Kaya tinanong niya kung sino pa ang mas matalino sa kanya. Seryosong sinabi ni Changfeng na ang taong ito ay ang kanyang amo, na may mas mataas na posisyon kaysa sa kanya. Nagtaka ang patriarka at tinanong kung ang tinutukoy ba niya ay ang kanilang emperador, na inakala nilang walang alam. Tumawa si Changfeng at sinabing sa loob ng 40 taon bilang Prime Minister, hindi pa rin niya mabasa ang mga plano ng emperador. Wala raw sino man ang makakatalo sa katalinuhan ng emperador. Maraming pamilya ang napaniwala ng emperador na siya ay isang tanga, na patunay ng kanyang katusuhan. Inutusan ni Changfeng ang patriarka na bumalik na sa kanilang sect at huwag gumawa ng gulo. Kailangan nilang mag-ingat para hindi mahuli ng emperador, kung hindi ay maaaring mawala sa kanila ang lahat. Nang makaalis na ang patriarka, nagtaka si Changfeng kung ano ang plano ng emperador. Samantala, sa isang madilim na gubat, sinimula ni Zhou Fan na ilagay ang mga dugo na kanyang naipon sa isang lalagyan. Sinabi niyang ilang buwan na niyang pinapalago ang silkworm na nakuha niya mula sa matanda, kaya oras na para gawin itong alaga niya. Pagkatapos, kinausap ni Zhou Fan ang kanilang young miss, si Yun Chang, upang ipaalam na kailangan niyang umalis. Nabahala si Yun Chang at sinabing lumalaki ang kanilang pamilya sa Feng City, kaya nagtataka siya kung bakit kailangang umalis ni Zhou Fan. Sinabi ni Zhou Fan na kailangan niyang umalis para magpalakas at masiguro ang kaligtasan ng kanilang clan. Sa ngayon ay ligtas ang kanilang clan,
ngunit panandalian lamang ito dahil maraming pamilya ang nais silang mawasak. Kailangan nilang magpalakas para sa laban nila sa Yuming Valley. Hindi rin sila maaaring umasa sa Qianlong Pavilion dahil kung sila ay maging ganap na ikawalong pamilya, tiyak na magiging kalaban rin nila ito. Kaya ito lang ang maaari nilang gawin. Ibinigay ni Zhou Fan ang martial arts kay Yun Chang para matutunan niya ang pagkontrol ng formation array sa kanilang lugar, at pinaalala niya na siya lang ang maaaring magbasa nito. Pagkatapos, pinaalala rin ni Zhou Fan ang array na pwede nilang gamitin na makikita sa Misty Forest. Umiyak si Yun Chang nang marinig ang mga ito, ngunit hindi na ito pinansin pa ni Zhou Fan at agad na siyang umalis. Bago pa man makalabas, hinalikan siya ni Yun Chang at pagkatapos ay umalis na siya habang namumula ang kanyang mukha. Pagkatapos nito, nagpaalam na rin si Zhou Fan kay Yun Chai, at ibinili niya ang posisyon bilang patriarka habang wala siya. Tinanong rin ni Zhou Fan si Pang Tongling kung gusto pa niyang lumakas. Hindi nakasagot si Pang Tongling dahil kahit na gusto niya, hindi niya ito magagawa. Bigla namang inilabas ni Zhou Fan ang kanyang martial arts at sinabi na kapag inaral ni Pang Tongling ang teknik na ito, mas lalakas pa ang kanyang pundasyon ngunit dapat niyang tandaan na makakaranas siya ng matinding sakit. Muling tinanong ni Zhou Fan si Pang Tongling kung kukunin niya ba ito. Agad na kinuha ni Pang Tongling ang teknik at sinabi na gagawin niya ang lahat para lumakas, kahit na magdusa siya. Natuwa si Zhou Fan sa mataas na espiritu ni Pang Tongling. Sinabi niya na tanging ang masakit na landas lamang ang magpapalakas sa kanila. Nagpasalamat ng nakangiti si Pang Tongling sa pagkakataong ibinigay ni Zhou Fan, at ipinangako niyang hindi niya ito sasayangin. Natuwa si Zhou Fan at sinabing sa kanyang pagbabalik, inaasahan niyang makita ang malakas na katawan ni Pang Tongling at hindi ang kanyang bangkay. Tumawa si Pang Tongling at sinabing asahan ito ni Zhou Fan. Pagkatapos ay nagpaalam na si Zhou Fan sa kanilang dalawa. Makalipas ang ilang sandali, kinausap ni Zhou Fan si Miss Lai at tinanong kung ano na ang nangyari sa kanyang ipinagawa. Sinabi ni Miss Lai na matagumpay niyang nahanap ang 600 na bata at handa na sila sa pagsasanay na ibibigay ni Zhou Fan. Nagtanong si Zhou Fan kung paano nalaman ni Miss Lai na gusto niyang sanayin ang mga bata. Sinabi ni Miss Lai na alam niyang hindi si Zhou Fan ang klase ng taong tutulong sa mga kawawang bata, kaya naisip niyang gusto niyang sanayin ang mga bata para gawing gwardya ng kanilang clan. Naalala ni Zhou Fan ang kanyang disipulong nagtaksil sa kanya, kaya naisip niyang sa buhay na ito, walang sino man ang dapat niyang pagkatiwalaan. Ibinigay niya ang isang teknik kay Miss Lai para mapalakas pa ang kanyang bilis, ang Secret Shadow Skill. Ibinili niya na maaari itong ituro ni Miss Lai sa mga mapagkakatiwalaang tauhan. Sinabi rin niya na kailangan niyang turuan ang mga batang naipon nila at kung sino man ang makakapasa ay bibigyan nila ng isa pang teknik. Ang mga hindi papasa ay maaaring gawing mga bantay. Dagdag pa ni Zhou Fan, kung maipasa ng lahat ng bata ang dalawang teknik na ito, dapat ibigay ni Miss Lai ang mga ito kay Pang Tongling, dahil siya na ang magtuturo sa kanila pagkatapos. Nagtaka si Miss Lai at nagtanong kung bakit hindi na lang si Zhou Fan ang gumawa nito. Ipinahayag ni Zhou Fan na aalis na siya. Nagulat si Miss Lai ngunit alam niyang kailangan itong gawin ni Zhou Fan. Kaya bago umalis, hinalikan niya ang mukha ni Zhou Fan. Nang makalabas si Miss Lai, nagtaka si Zhou Fan kung ano ang nangyayari at bakit siya hinahalikan ng mga ito. Ang Spirit Beast ay mga nilalang na maaaring magamit ng mga martial artist para mapalakas ang kanilang cultivation. Para sa kanila, ito ang pinakamahalagang bagay para mapalakas ang kanilang antas. Ang mga Orthodox cultivator ay ginagawang alaga ang mga Spirit Beast, habang ang Demonic cultivator ay sinasanay ang mga ito para gawing mga halimaw. Sa ngayon, kung nais ni Zhou Fan na makakuha ng sariling Spirit Beast, kailangan niyang dumaan muna sa teritoryo ng Yuming Valley para makapunta sa bundok na ito. Dumating si Zhou Fan sa pintuan ng lungsod ngunit pinigilan siya ng mga bantay. Inutusan siya ng mga ito na ipakita ang kanyang token kung gusto niyang pumasok. Inilabas ito ni Zhou Fan at nang makita ng mga bantay, pinapasok siya. Pumasok si Zhou Fan at natuwa dahil sa wakas ay narating na niya ang lungsod. Naisip niya na tama lang ang kanyang ginawang pagpatay sa may-ari ng token para makapasok siya ng walang problema. Napansin niyang kakaiba ang lugar dahil ang Yuming Valley ang namumuno dito, kaya naisip niyang dapat siyang mag-ingat. Isang bata ang biglang bumangga kay Zhou Fan na nagpahinto sa kanya. Hiniling ng bata na manahimik siya dahil may humahabol sa kanya. Dumating ang mga lalaking nagmamadali at hinanap ang bata, ngunit hindi pinansin ni Zhou Fan ang mga ito para hindi makakuha ng atensyon. Nang makitang wala na ang humahabol,
Umalis ang bata mula sa pagkakayakap kay Joe Fan, nagpasalamat dahil muntikan na siyang mahuli. Sinundan ng bata si Joe Fan at pinigilan siya para magpasalamat. Hindi pinansin ni Joe Fan ang bata at nagpatuloy sa paglalakad. Tinanong siya ng bata kung balak niyang umalis sa lungsod at kung maaari itong sumama. Sinabi ni Joe Fan na kung gusto ng bata na umalis, maaari niya itong gawin mag-isa. Nagdahilan ng bata na may ninakaw siya kaya hindi siya maaaring dumaan sa gate at hiniling na isama siya ni Joe Fan. Sinabi ni Joe Fan na nasa ika-4 na layer siya ng Chi Gathering Realm kahit 15 taong gulang pa lamang siya, kaya alam niyang hindi mahina ang bata at hindi ito nanggaling sa mahirap na pamilya. Tinanong ni Joe Fan kung bakit niya tutulungan ang bata. Nagulat ang bata sa nalaman ni Joe Fan. Naglakad palayo si Joe Fan at sinabing wala siyang dahilan para tulungan ang bata at hindi niya ito isasama palabas ng lungsod. Tinanong ng bata kung pupunta ba si Joe Fan sa Mountain Beast. Sinabi ni Joe Fan na wala siyang ibang pupuntahan at doon siya pupunta. Nagulat ang bata at sinabing kung pupunta si Joe Fan doon, kailangan niyang maghintay ng 3 buwan dahil ipinagbabawal ng Yuming Valley ang pagpunta doon ngayon. Napatigil naman si Joe Fan nang marinig ito at nagtanong rin siya kung bakit nakasara ito. Sinabi ng bata na malapit nang lumabas ang Diamond Quicksand sa Mountain Beast, kaya isinara ng Yuming Valley ang daanan papasok doon sa loob ng 3 buwan. Mas nagulat si Joe Fan sa kanyang narinig dahil ang Diamond Quicksand ay isang bihirang kayamanan, tinatawag rin na Blood of the Earth ang bagay na ito, na ginagamit sa paggawa ng level 5 spirit weapon. Ito rin ang bagay na makakatulong sa paglakas ng kanyang demonic baby. Kaya kung makukuha niya ito, magagamit niya ito sa kanyang demonic baby at madali niyang matatalo ang mga martial artists sa Zuan Realm kung mangyayari ito. Nagmungkahi ang bata ng kasunduan kay Joe Fan, na kung tutulungan niya itong makalabas ng lungsod, tutulungan naman niya si Joe Fan na makapasok sa Spirit Mountain nang hindi nakikita ng mga bantay. Kung lumabas man ang Diamond Quicksand, maaari rin siyang tumulong upang makakuha sila ng kaunti habang hindi nakabantay ang mga taga-Yuming Valley. Agad namang naisip ni Joe Fan na hindi nila madaling mananakaw ang bagay na ito mula sa Yuming Valley, ngunit malaking bagay na alam ng babae ang ibang daanan papunta sa Spirit Mountain kaya hindi na rin ito masama. Kaya agad na pumayag si Joe Fan sa alok niya. Tumalon sa tuwa ang babae dahil sa wakas ay makakaalis na rin siya sa lungsod na ito. Nagpakilala rin siya sa ating bida bilang si Xiao Ning. Makalipas ang ilang sandali, narating na rin ng dalawa ang tagong daanan palabas ng lungsod. Ngunit, bigla namang dumating ang isang lalaki at pinatigil sila sa kanilang paglalakad. Sinabi rin ng lalaki na malaki na ang gulo na nagawa ng pagtakas niya kaya oras na upang umuwi siya. Nalungkot ang mukha ni Ning-er at pagkatapos ay agad niyang hiniling sa ating bida na iligtas siya nito sa kanila. Binalaan naman ng lalaki si Joe Fan na ang bagay na ito ay gulo ng kanilang Zhu family kaya kung ayaw niyang madamay dito ay dapat niyang pakawalan si Ning-er. Nagulat naman si Joe Fan nang marinig ito dahil ang Zhu family ay isang second-class family ng lungsod na ito, kaya mukhang hindi normal na pamilya ang pinanggalingan ng babae na ito. Tinitigin niya ang batang babae at napansin niya na ayaw nitong sumama sa kanila kaya agad niyang hinawakan ang baywang nito. Nagalit naman ang lalaki nang makita ito kaya agad niyang inutusan si Joe Fan na bitawan si Ning-er. Ngunit, hindi naman dito nakinig si Joe Fan at sinabi niya na mula ngayon ay nasa ilalim na ng kanyang pangangalaga ang babae na ito. Kaya kung nais nilang makuha siya ay kailangan muna nilang labanan siya. Nagtanong naman ang lalaki kung kilala ba ng ating bida kung gaano ka mapanganib ang kanilang pamilya, kaya kung ayaw niyang mamatay ay dapat niyang ibigay sa kanila si Ning-er. Tumawa naman si Joe Fan nang marinig ang sinabi ng lalaki at sinabi niya na alam niya kung ano ang estado ng pamilya nila sa lungsod na ito. Sila ay mga aso lamang ng Yuming Valley sa lungsod na ito. Nagsaad din si Joe Fan na nandito siya upang hulihin ang malalakas na spirit beast sa Spirit Mountain kaya bakit naman siya matatakot sa mga aso lamang ng isang pamilya. Bigla namang itinulak ni Ning-er si Joe Fan at sinabi niya na hindi niya maaaring sabihin ito sa Zhu family. Nagalit naman dito si Joe Fan dahil sinabi niya lang ito para sa kanya kaya nagtaka siya kung bakit ito galit sa kanya. Mas lalong nagalit naman ang lalaki dahil sa sinabi ni Joe Fan kaya agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na atakihin ang ating bida. Nang makalapit na ang mga bantay, agad namang ginamit ni Joe Fan ang kanyang demonic technique at gamit lamang ang isang atake ay agad niyang natalo ang mga ito nang walang kahirap-hirap. Nagulat naman dito ang lalaki dahil ang kanilang bantay ay isa sa pinakamalakas na bantay sa lungsod. Pinuri niya rin ang ating bida dahil mukhang hindi lang siya puro salita.
Dagdag pa niya na mukhang hindi rin normal ang batang ito dahil mukhang isa siyang demon cultivator. Kahit na si Ning-er ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita dahil hindi niya inaasahan na ganito pala kalakas si Zhou Fan. Agad namang naging seryoso ang lalaki at sinabi niya na bilang miyembro ng Zhou family ay tuturuan niya ng leksyon si Zhou Fan at pinakilala rin niya ang kanyang sarili bilang si Zhu Gang. Napatanong naman si Zhou Fan kung siya ba ang eldest son ng Zhou family. Agad namang sinagot ito ng oo ni Zhu Gang, tinanong niya rin kung natatakot na ba si Zhou Fan sa kanya. Agad namang sinabi ni Zhou Fan na hindi siya natatakot, ngunit magiging malaking problema para sa kanya na maging kalaban siya ng Qingming City kung hahayaan niya lang ito na mabuhay. Kaya agad na umatake si Zhou Fan at nagdesisyon rin siya na patayin na lang ang lalaki upang hindi na ito makapag-ulat pa sa kanilang pamilya. Lumabas naman ang pawis sa mukha ng lalaki dahil sa kakaibang enerhiya na nagmumula kay Zhou Fan. Ngunit dahil wala na siyang magagawa, inatake na lang niya ang ating bida gamit ang kanyang family technique. Ngunit mabilis lamang naiwasan ito ni Zhou Fan dahil sa kanyang kakaibang bilis. Pagkatapos nito, agad niyang ginamit ang kanyang demonic baby upang hulihin ang lalaki. Nagulat naman ang lalaki dahil hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan. Ginamit naman agad ni Zhou Fan ang pagkakataong ito upang makalapit sa kanya. Pagkatapos ay agad niyang inatake ang mukha ng lalaki kaya tumilapon ito sa dulo ng daan. Napasok rin ng dugo ang lalaki dahil sa matinding pinsala ng atake ni Zhou Fan. Bigla namang lumapit si Zhou Fan at sinabihan niya ito na bilang kabayaran sa pagiging mayabang, sisiguraduhin niyang pagkatapos niyang mamatay, isusunod niya ang kanyang mga alipin. Pagkatapos nito, sinakal ni Zhou Fan ang leeg ni Zhu Gang nang walang kahirap-hirap. Itinaas rin ni Zhou Fan ang katawan nito at nasabi na kung walang magiging survivor sa laban na ito, siguradong maiiwasan niya ang paghabol ng kanilang pamilya sa kanya hanggang sa magawa niya ang kanyang misyon. Pinilit naman kung mawala ng lalaki ngunit sa huli, hindi niya nagawa ito dahil sa demonic baby ni Zhou Fan. Parang demonyo na tumawa si Zhou Fan at sinabi na oras na upang tapusin ang laban na ito. Ngunit bago pa man mapatay ni Zhou Fan ang lalaki, agad na sumigaw si Ning-er na huwag ituloy. Nagmakaawa rin siya na huwag patayin ang lalaki. Nagtaka naman si Zhou Fan at tinanong kung bakit gusto niyang buhayin ang kanyang mga kalaban. Naiiyak na sinabi ni Ning-er na kahit kalaban niya ang mga ito, ayaw niyang mamatay sila. Nagsaad naman si Zhou Fan kung bakit hindi niya ito sinabi kanina. Sa ngayon, hindi lang niya kalaban ang mga ito, kalaban na rin niya ang mga ito, at bilang kalaban, isa lamang ang maaaring kahihinatnan ng mga ito, ang mapait na kamatayan. Bigla namang sinabi ni Ning-er na kung patuloy niyang gagawin ito, hindi niya sasabihin sa kanya ang daan papasok sa Spirit Mountain. Agad naman na binitawan ni Zhou Fan ang lalaki at binalaan si Ning-er na dapat niyang sabihin sa kanya sa simula pa lang ang mga taong dapat patayin o hindi. Hindi nakasagot si Ning-er dahil patuloy lang ang pagpatak ng kanyang mga luha. Agad naman na inutos ni Zhou Fan na ipakita na nito ang daan palabas. Sinabi rin ni Zhou Fan na gagawin niya ang kanyang pangako na ilabas siya sa lungsod upang makalayo na siya sa Zhou family. Agad namang sinabi ni Ning-er na masamang tao ang ating bida. Nakangiting sinabi naman ni Zhou Fan na masama nga siyang tao. Ngunit sa mundong ito, ang masasama lamang ang maaaring mabuhay, at ang mga mababait ay ang nauunang namamatay. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating na rin ang isang matandang lalaki sa lugar at napansin niya ang mga patay na bantay ng kanyang pamilya. Mas lalo siyang nagulat nang makita niya ang nangyari sa kanyang anak na parang nababaliw na, kaya agad niyang tinanong ito kung ano ang nangyari. Tinanong niya rin kung sino ang nakalaban nila kaya siya ay nagkaganito. Hindi nakasagot ang kanyang anak dahil sa takot. Kaya naisip na lang niya na mukhang malakas na martial artist ang nakalaban ng kanyang anak dahil parang nabaliw na ito. Ngunit ang pinagtataka niya ay nasa antas ng 8th level Chi Gathering Realm ang anak niya kaya anong klaseng martial artist kaya ang nakaharap nito.